Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Nehemias, chapter 4. Mga masamang balak laban kay Nehemias. Basa. Nehemias chapter 4 verse 1, nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kami mga Hudiyo. Verse 2, sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudiyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw? Akala ba nila ay magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon? Verse 3, sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Amonita, ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudiyong iyan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak naguguho na. Verse 4, sa narinig kong ito, ako ay nanalangin, tingnan mo kami o Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madalay silang bihag sa ibang lupain. Verse 5, huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Verse 6, lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil sa masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Verse 7, ang mabalitaan ni Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Verse 8, nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Verse 9, kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Verse 10, ang mga taga-Juda ay may ganitong awit. Nanghihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal, hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Verse 11, akala ng aming mga kaaway ay hindi namin sila makikita at hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at mahihinto ang aming gawain. Verse 12, hindi nila alam na ang mga Hudiyo na nakatirang kasama nila ay laging nagbabalita sa amin ng tungkol sa kanilang masamang balak. Verse 13, kaya't nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba sa likod ng pader at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing ito ayon sa kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. Verse 14, binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway, alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Verse 15, nabalitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Verse 16, simula noon kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong. Verse 17, sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Verse 18, ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak ng trompeta. Verse 19, sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo nagtatrabaho. Verse 20, kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatuyuan ko, ipaglalaban tayo ng Diyos natin. Verse 21, at nagpatuloy kami sa pagtatrabaho. Araw-araw, ang kalahati ay may dalang sibat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglabas ng mga bituin. Verse 22, sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem at maging handa sa anumang pagsalakay kung gabi at sa araw ay magtrabaho naman. Verse 23, kahit ako ang aking mga kasama
Kaya't ako, ang aking mga kasamahan, mga tauhan at mga bantay ay laging nakahanda at laging may hawak na sandata. Ang hirap ng kalagayan talaga nila, no? Ewan ko ba bakit may mga bansa na gustong manakop at manalakay. Nandito na tayo sa Nehemias chapter 5, pang-aapi sa mahihirap. Nehemias chapter 5 verse 1, dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudiyo. Verse 2, sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. Verse 3, sinabi naman ng iba na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay, huwag lamang silang magutom. Noong araw pa talaga uso na talaga ang sanla, guys. Verse 4, may nagsasabi namang nakapangutang kami makapagbuhis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Verse 5, kami mga Hudiyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Verse 6, labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Verse 7, nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito, ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan? Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Verse 8, sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudiyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo ng mga kapwa nila Hudiyo. Hindi makapagsalita ang mga pinuno. Verse 9, mali ang inyong ginagawa, patuloy ko. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Verse 10, ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang. Verse 11, ngayon din ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga tiniman ng olibo at tahanan. Ibalak din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo, sa gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Verse 12, ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila, sagot nila. Hindi na namin sila sisingilin, tutuparin namin ang hinihingi mo. Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ng mga ito ang kanilang pangako. Verse 13, ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din sana silang tulad nito at maghirap. Lahat ng naroon ay sumang-ayon at sinabi, mangyari nawa ang sinabi ninyo. Pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga tao ang kanilang pangako. Si Nehemias ay hindi makasarili. Verse 14, sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Juda mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-32 taon, 32 years yan. Okay, ulitin ko ha. Verse 14, sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Juda mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-32 taon, ako ni ang aking kamag-anak ay hindi kumain ng pagkain na uukol sa gobernador. Verse 15, ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingaan nila ng pagkain at ng alak. Bukod pa sa 40 pirasong pilak, maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap, ngunit hindi ko ginawa iyon sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Verse 16, ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Verse 17, ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudiyo, gayon din ang aming mga pinuno bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na bansa. Verse 18, araw-araw ay nagpapakatay ako ng isang toro, 6 na matatabang tupa at maraming manok, at tuwing ika-10 araw
ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukaw sa gobernador sapagkat alam kong ang mga tao ay naghihirap. Verse 19, alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa, alang-alang sa sambayanang ito. Bukas na itong guys, chapter 6. Nehemias chapter 6. Lagay natin 09 January 2024. Masamang bala kay Nehemias. Alam niyo guys, kahit gaano kabuti ang tao, mayroon talagang mga taong nagbabalak pa rin ng masama sa kanya. So, dito na tayo sa chapter 6 na bukas. Hanggang ilan chapter ba ang Nehemias? Dito sa panimulaan natin tingnan kung hanggang saan. Hanggang chapter 13. So, ilang lang. Mabuti na lang guys yung mga ngayon, may iksi na siya. So, 7 chapter pa babasahin natin sa Nehemias bago tayo sumunod sa ibang aklat. Nehemias. Kasunod ng Nehemias is hanggang chapter 13. Joke na siya. Esther pala. Sorry. Esther ang kasunod. So, bye everyone. God bless.